Okay mga boss, tuloy na ulit natin si Enduro 125. So ngayon, i-disassemble na natin lahat yung mga parts. Tapos, i-repair na rin natin yung mga sira ng chassis natin kung meron man. So, umpisa na natin agad yan. Tanggalin muna natin tong headlight para ma-unplug natin yung mga wire sa handlebar natin. And malinis naman yung labas. Ang problema pala, mukhang may lumabong reflector sa loob. Ayun. Sayang. Tanggal na natin yung mga wiring. Tatanggalin ko na tong bungo. Kompleto pa siya, pati yung mga bushing natin. Ayun. Kompleto pa. Nice. So ngayon, tanggalin na natin tong mga signal lights natin. Sariwa pa naman. Mga signal light na ganyan, sobrang mahal na ngayon. Yung mga Origha, mura pa rin naman yung mga replacement. Tanggalin na rin natin yung mga controls natin sa handlebar. Itong throttle housing. Same to ng DT125 na bago. Ang kaso lang, yung sa may DT125 red yung button. Okay, no? Payat ng wiring, oh. Sa itsura ng brake cable na to, original pa siya. Ayan, halos yung mga cable niya orig pa. Napakatindi naman ng motor na to, hindi masyadong kinalkal, napakatanda na. Ayan, no. So tanggalin muna natin itong left control kasi matigas pa tong handle. Hindi ko pa mabunot. Maire-restore ko pa yan. Try nating hit gun kung mahugot natin. Yun, nailabas din. So tanggalin na natin itong gauge. Kasama niya yung switch. So ngayon matatanggal na natin itong handlebar. Okay. Ito yung handlebar natin. Makuha pa yan sa bapping. Okay, so ngayon tanggalin na natin itong front wheel. Kung mapapansin nyo, wala na yung gulong. So tinanggal ko yung gulong, nilagay ko dun sa DT ko. Okay pa naman sila. Pinang long ride ko pa nga ng Aurora. Tapos meron siyang dalawang nut dito, 14mm. Yun. Meron din tayong spacer. Itong spacer na to, original talaga to. Hindi to gawa-gawa lang dito, So, andun pa yung speedo gear natin. Ang problema lang, stack up din siya, Ayan, tingnan natin. Sana hindi ko masira. Itong brake shoe natin, mukhang original po. May Yamaha logo pa dun, Tanggalin natin itong lock. Ayan. Tapos, hugot. Stack up. So, dyan muna yung speedo cable natin. Tanggalin ko na rin tong wire holder. Itong front fender tinakpan yung mga butas. Kaya siguro kumalansing yung makina niya. Bago natin hugutin yung mga front fork natin, ilulusin ko na yung mga top nut niya. Parang aluminum yung mga top nut na to, Okay. Itong triple crown natin or butterfly, hindi siya aluminum, Cast iron din siya. Kaya kinakalawang din siya, Tignan natin kung lalabas agad. Yun, bigat din, Okay, pwede na rin natin tanggalin itong mga headlight bracket. Ayan, wala namang grabeng kalawang. After nyan, mahugot na natin yung mga front fork natin. Ayan, mayroon din siyang damper dito. Tatanggal na rin natin itong tipos.
Yun, hulog lahat ng ball bearing. Ito yung ignition coil natin. Ayan siya guys, buo pa naman yung wiring. Itong wiring harness natin, ayan, medyo masama na yung lagay, ano, sabog na. Okay, pwede na natin tanggalin itong oil tank natin. Tanggalin muna natin yung mga plastic cover. Ayan. Buo pa naman sila. Ayan, binutasan lang. So, meron siyang dalawang bolt dito sa taas. Ang problema lang dito, nilagyan yung lagayan ng battery niya. Makalawang din yung loob niya. May nakita akong ganito sa Lazada. Napakamahal. 4,000 yung presyo. Grabe. Okay guys, ito naman yung kabilang cover. Ayan, tinanggal ko na. Wala naman siyang butas. Kompleto pa siya. Mayroon pang hook dito, yung bakal. Ayan. Ngayon, pwede na rin natin tanggalin tong airbox natin. Meron lang siyang isang tornilyo, tapos lata siya. Ayan, wala namang butas. Isa pang nawawala nito yung dito, air duct niya dito, yung rubber. Ayan. So, isa rin yun sa mahirap hanapin. Yung RPM cable, nakahanap na ako noon. Ano. Kaso hindi pa siya dumating, galing siyang Thailand. Yung DT100X ng Thailand, same siya dito. Yung DT100X nila merong RPM gauge. Ayan. Dito kasi sa atin may DT100X kaso wala silang RPM gauge. Pwede na rin natin tanggalin yung mga dito sa likod tulad nitong taillight natin. Grabe to ah. Yun, durog na yung mga bushing niya. Pero saveable naman itong bracket. May mga part na malala na yung kalawang oh. Pero repairable naman. Putol. Tanggal buong stud. Dali lang naman yan ayusin. So ngayon tatanggalin ko na tong DIY na sandalan na to. Ano? Winelding siya sa bracket ng mga signal lights natin. Ano? Kaya nasira yung bracket ng signal light tuloy. Ito yung mga bracket ng signal lights natin. Try natin silang i-extract. At dahil dun sa DIY na sandalan na yon, nag-iipon yun ng tubig eh. Ayan, kinain ng kalawang itong chassis natin dito sa dulo. Medyo malalim pa naman oh. Tapos wineldingan pa. Pero good news, kasi nakahanap na ako ng rear fender dito. Yung lata, hindi yung plastic. Yung nahanap ko, maganda pa yung condition. Wala pang lusaw yung rear fender. Pero hinihintay ko pang dumating. Hindi pa rin sigurado kung maayos. Hanggat hindi ko nakikita ng personal. Tanggalin na natin tong DIY rear fender ni Lolo. Ano? Matanda kasi yung may-ari nito dati. Ano ba ito tanggalin? Yun. Flat bar. Parang welya. Oh. Okay, mahugot ko na tong buong wiring harness. So ayan guys, wala naman ibang sira. Wala naman lusaw. So ito lang yung kailangan i-restore itong part na to. Itong inner fender natin, nahulog na siya mag-isa. Durog na rin. Tanggalin na natin itong rear tire natin. Itong brake shoe natin sa likod, hindi na siya stuck. Yung mga old enduro, 6 stud pa yung sprocket niyan. Yung brake arm, original din, chrome pa siya. Tanggalin na natin itong mga rear shock na to. Loose thread to. Okay, binaligtad ko na yung chassis natin. Tatanggalin na natin tong chain protector natin at yung chain cover. So ayan guys, buo pa naman to. Mga maliliit na screw pa naman ang ginamit dito, ano? Okay, ayan. Ayan guys, tanggalin na. Tanggalin na rin natin itong swing arm bago gumabi. Tapusin na natin. Mukhang stock up pa tong axle ah. Sobrang tigas.
Ayaw talaga mabunot ng axle. So titigilan na muna natin, bukas na natin tutuloy, pero ibababad na natin siya ng langis. Wala akong brake fluid. Wala din, hindi pumapasok. Okay mga boss, panibagong araw. At hindi ko pa rin siya mabunot. Sobrang tigas talaga. Baka sirainan ko na tong axle. Pero tanggalin na muna natin itong skid plate, pati itong mga footrest. Bakit kaya yung mga bagong DT hindi na binalik yung ganitong skid plate? Wala naman nalusaw. Buo pa rin naman yung chassis. Nut pala to. Kala ko bolt. Yun. Puputulin na natin tong axle, Uubusin natin tong magkabilang dulo. Medyo nagbend na nga itong sa may chassis, kakamartilyo. Pero ayaw talaga. Meron pa kasi yung bushing na pinapasukan nitong axle. Malamang kinalawang na rin yun. Kaya nagdikit na. Kahit anong init, ayaw talaga. Ayan, nag-grinder ko na to. Tapos i-drill natin. Sirain na natin. Ubos na natin yung gitna. So yan na lang yung pinakamalaking drill bit ko, Kaya hanggang dyan lang tayo. So ang gagawin ko ngayon, ida-die grinder na lang natin yan. Papanipisan natin para mahugot natin at maputol. So halos naubos na natin yung axle natin dito. Try natin kung lalabas na. Yan. Yun. And ito yung swing arm natin, puro kalawang na yung loob. Tanggalin muna natin to. So ngayon nilabas na natin yung bushing. Yun. Hindi na to lalabas. Tanggalin na rin yung mga parang plastic bushing. Yun. Yun. Okay yan mga boss, natanggal na natin yung swing arm natin. Pero isang flat screwdriver ang pumanaw para matanggal natin yung swing arm. Wala naman mga damage. Yung lost thread lang talaga dito. Bale, i-repair natin yan. Iniintay ko lang yung in-order kong top. Dito naman sa chassis, ayan, wala naman na damage. Ayan, mga gas-gas lang sa pagtanggal ng axle. Pero okay naman, hindi naman malala. So ayan, ngayon ayusin na muna natin yung mga kailangang i-repair. Okay guys, extract muna pala natin itong mga bracket ng signal light natin sa likod. Ayan, na naka-welding dito sa sandalan. Yun, tanggal. So ayan guys, ayan, maliligtas pa natin yan. Hindi sila chrome type, ayan, painted sila na black. Sa ibang mga DT kasi chrome type yung mga bracket na ganito. Itong isang bracket nabutas siya dito. Nabutas siya nung winelding dati. Ang gagawin natin, weldingin ko ulit yan. Build up natin siya. So i-grinder ngayon natin yan. Medyo kulang pa dito sa part na to.
Okay na. Linis na lang sa likod. Tapos paint. Pwede na yan. Tapos konting liha. Magiging maganda na yan. So okay na tayo dito sa mga bracket. Okay. Ngayon tanggalin na natin tong flat bar na to. Tapos pakinisin natin itong kinalawang na part. Tignan natin kung matatanggal na siya. Mainit pa. I-grind ko lang din ulit yung pinag-weldingan, tapos pati na tong mga kinain ng kalawang. Okay, ngayon guys, weldingin natin yung mga butas na lumitaw. Ayan, may mga butas siya eh. Kaya sa putulin natin ng buo, i-repair na lang natin. Hindi ko alam kung nalusaw to o nabutas dun sa dating nag-welding eh. Hindi tayo sure. So ayan guys, natakpan na natin yung mga butas. Ayan. Naibalik na rin natin yung dati niyang shape. Ayan. So ang next na i-repair ko yung sa may brake pedal. So ang problema nito, ayan, pudpud na yung ilalim na part. Kaya medyo maalog. So ang gagawin natin, i-build up natin siya dito sa ibaba. Weldingin na muna natin yung loob. Okay guys, no, na welding na natin. Gamit tayong die grinder. Skip na ulit para maganda yung shape. Gagamit tayo ng kikil. Okay, nakakulang pa, hindi pa pumapasok yung So ayan guys, no, okay na ako dyan. Kumapal na yung ilalim niyan. Itong pedal medyo pudpud lang din. So ito, tsaka na to. Tapos i-flatten lang natin ng konti ito. Ayan mga boss, natapos na natin itong chassis natin. Ano, ayan. Na i-repair na natin yung likuran at yung pasukan ng brake pedal ay masikip na ulit. So, ayan. Halos ready for paint na siya. Hindi siya masyadong nilaspag. So, ayan. Hanggang dito na lang tong video na to. At ride safe sa inyong lahat. Kita-kits sa susunod na episode.